Magandang hapon sa inyong lahat. Kabalikat si Tito Sen. Ako po si Jessica Soho at ito ang Brigada 7. Nabalot ng tensyon at pag-alala ang buong bansa matapos na maiulat ang pagkawala ng Cebu Pacific Flight 387. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad. Subalit na patunayang mas madali itong sabihin kesa gawin. Alas 10:48 ng umaga ng Lunes, February 2, nagradyo ang Cebu Pacific Flight 387 sa tower ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Malapit na kasi ito noong mag-landing kung kaya't ipinaalam ng piloto ang kanilang lokasyon. 37 nautical miles na lamang ang layo nito mula sa airport. Sa loob ng 15 minutos, lalapag na ito. Wala kayong na-receive na na mayday o distress call dun sa aeroplano? So far, wala. So wala talaga kayong idea na it was in trouble? No report that he is in trouble. Anong indication po nung last radio message nila? It is very normal. Bago nito, tumawag pa nga daw ang Cebu Pacific sa restaurant na regular na kinakainan ng mga piloto, ang Oro Airport Lounge. Packed lunch ang in-order para sa mga piloto at stewardess. Delayed na daw kasi sila, kaya sa eroplano na lang manananghalian ang crew imbes na sa restaurant tulad ng kanilang nakagawian. Natawag i-prepare ang 5 lunch on board Para kila Captain Husto. para kila Captain Husto. Subalit alas 11 na o 12 minutos na ang nakalipas, hindi pa rin namamataan ng tower ang eroplano. Hindi na rin ito rumiresponde sa radyo. Pagdating ng alas 11:03, ang takdang oras ng landing nito, nagsimula ng mag-alala ang mga opisyal ng airport. Times sir, nagpanic na kayo, bakit hindi pa nagla-landing? Oo nga, siyempre ganun ang reaction natin. Tsaka this is procedural. Pagka yung aeroplano ay sasabihin na limbawa 11:03 lalanding siya at hindi siya nakalanding and we tried to reach the aircraft but there's no response from the aircraft. Tinawagan na ng tower ang lahat ng mga kalapit na airport at baka nag-forced landing lang daw doon ang eroplano. Nang hindi pa rin ito makita, nagsimula na ang paghahanap para sa Flight 387. Tinawagan ng tower ang mga parating na flight ng Philippine Airlines at ng Grand Air. Baka nakita nila ang eroplano ng Cebu Pacific. Hindi raw. Tinanong din ng tower kung ano ang lagay ng panahon malapit sa airport. In the area, it is very good here. Doon po. According to PAL pilots, from 9,000 and below, they cannot see the ground. At nangyari na nga ang kinakatakutan. Nawawala ang eroplano. Ibig sabihin, posible itong nag-crash. Subalit sa Maynila, ang ipinarating na balita lang ay nawawala pa lang o missing ang eroplano. Hanggat hindi nakikita ang eroplano, hindi pwedeng kumpirmahin ang mga agam-agam. We have no information as to the fate of the aircraft up to this time. Subalit ayon kay Assistant Secretary Carlos Taniega, hepe ng ATO, posibleng nangyari sa DC-9 ng Cebu Pacific ang nangyari din sa isang Cessna Citation plane. Eksaktong 1 taon at 1 araw na ang nakalipas. Nag-crash ang eroplanong yon na sasakyan sana ni Nuoy Defense Secretary Rene Revilla. Ang lugar na binagsakan ng Cessna, ang Mount Balatucan na nasa ruta rin ng DC-9. 24 oras na ang nakalipas, wala pa rin katiyakan kung ano ang sinapit ng Flight 387. Gayunpaman, naghanda na ang lahat para sa anumang nangyari. Naghanda na rin ang mga rescue volunteers. Nakahanda silang tumulong sa paghahanap sa eroplano, lalo na sa 104 na kataong sakay nito. A possible crash site which is in the vicinity of Mount Balatucan here. Maraming matataas na bundok sa lugar na ito. Ang Mount Sumagaya, Mount Lumot, Mount Mangabon at ang Mount Balatucan nga. Sa Balatucan unang pinahanap ang eroplano. Ito daw kasi ang 2 beses nang binagsakan ng mga eroplano. Noong ang 1 taon at noong 1970s nang bumagsak din sa Balatucan ang isang C-47. There are no sightings yet, only
reports that they heard a loud explosion like that. At may mga narinig din daw na pagsabog sa Mount Sumagaya. Upang matiyak ang report, 2 helicopter ang dinispatsa. Nakasama ang GMA News and Public Affairs dito, gayon din ang isang taga-ATO at si Colonel Juanito Ligot ng Philippine Army. Inikot namin ang bundok at dooy napansin namin ito. Sa masukal na bundok, may isang bahaging nakalbo ng bahagya, parang na landslide. Ito ang kauna-unahang kuha ng crash site. Kapansin-pansin din ang mga pira-pirasong puting bagay na parang metal. Maliban dito, may ilan pang mga lugar kung saan halatang parang nagulo ng bahagya ang gubat. Dito rin namataan namin ang malalaki namang piraso na kulay puti rin. Sa aming tingin, ito na ang crash site. Iikutan pa sana namin ito, subalit lubhang napakalakas ng hangin. Parang hinihigop ng bundok ang aming helicopter. Tinanong namin si Colonel Ligot kung ano ang palagay niya sa aming nakita. Nakita natin yung mga aluminum bits doon, saka yung parang bagong disturbed na vegetation, which is actually about 100 to 150 feet from the summit. Tapos may big impact area doon sa taas, tapos may mga iba pa, 2, 3 pa yun doon sa baba. So anong sa tingin niyo posibleng nangyari? Ang sa tingin ko lang, baka sumabog doon sa pag-impact doon. Sa kabila ng aming nakita, hindi agad na kinumpirma ito o ginawang opisyal ng ATO. Kailangan daw itong tiyaking mabuti, lalo na't ngayon pa lang napagtibay ang paniwalang nag-crash ang eroplano. At dahil ang nakasalalay sa insidente ito ay buhay ng 104 na katao, gayon na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Inaantabayan na namin yung balita. Ganun nga po, missing, tapos kung ano-ano mga lumalabas sa balita. Di ko po makayanan, iyak na ako ng iyak. Tapos kaninang madaling araw, nakapag-desisyon kami na aalis na lang, pupunta kami rito. Sana nga po kung wala sanang masamang nangyayari sa kanila. Nung hapon ding yun, matapos ang aming nakita, lumakad na ang mga rescue teams. Dapat sana'y ida-drop off sila ng helicopter malapit na sa naipaulat na crash site. Subalit masama noon ang lagay ng panahon. Kaya't kinailangang akyatin na lamang nila ang mataas at masukal na bundok mula sa bayan ng Claveria. Sumama rin ang ilang mga kamag-anak ng mga pasahero. Nababagalan daw kasi sila sa takbo ng mga pangyayari. Mabuti pang sila na lang daw ang magsagawa ng kanilang search and rescue operations. Ang iba naman sa kanila ay nanatili sa paanan ng bundok. Sa kanilang mga mukha, bakas ang lungkot at pag-alala. Kinagabihan, kinumpirma ng Red Cross sa GMA News and Public Affairs na ang aming nakita ay ang crash site na nga. Meron na raw silang mga nakitang mga pirasong bagay na mukhang galing sa isang eroplano. Subalit pinabulaan na naman ng mga otoridad ang mga naunang ipinalita sa mga lokal na istasyon ng radyo sa Misamis Oriental na may mga nakita na raw survivor. Habang tumatagal ang search and rescue operations, tila lumalabo ang tsansang may mahanap pang nakaligtas. The only thing that we can verify this is the troops to reach the crash site, and as of now, we have not reached it and we cannot confirm if there are survivors from the crash. Kinabukasan sa opisina ng Composite Air Support Force o CASAF ng Philippine Air Force sa Cagayan de Oro, mas determinado na ang kilos ng lahat. Nakumpirma na kasi ang crash site. Si Captain Florante Malorca ang isa sa 2 piloto na kasama naming nakakita ng crash site. Laking pasasalamat niyang malaki ang kanilang naitulong sa pangyayaring ito. Ngayong nakita na at nakumpirma na ang crash site, puspusan na ang gagawing search and rescue operations. First, siyempre, pinlat ko yung unang information na given ng tower noon. So, yan na, yung saktong location na ibinigay nila. Ito yung naano natin, di ba? Ito yung mga parts ng plane. Yan na mismo nakita natin na. Nagtayo na rin ang Presidential Action Center upang maayos daw ang koordinasyon para sa search and rescue at ang pagbibigay ng impormasyon. Masyado daw kasing maraming hindi beripikadong impormasyon na lumalabas. Lalo lamang nahihirapan ang kalooban ng mga kamag-anak ng mga pasahero.
Nung umaga ding yon, dumating galing Maynila ang mga kamag-anak, sakay ng isang Cebu Pacific flight. Libre ito. Ang Cebu Pacific na rin ang bahala sa kanilang pagkain at hotel accommodations. Napasama dito ang mga magulang ng siklistang si Kenneth Dueñas na dapat sana'y sasali sa Marlboro Tour sa Cagayan de Oro. Buhay yung anak ko. Kasi mag-elimination sila ng yung tour dito dapat. Sila yung cyclista na tatlo. Yung 2 bilyan no iba. Samantala sa sitio Haruhay sa bayan ng Claveria sa paanan ng bundok, itinalaga ang Advanced Command Post. Nagmistula itong evacuation o resettlement site sa dami ng mga nagpuntang volunteer groups at pati na rin ang mga kamag-anak at kung minsan pa nga'y buong angkan ng mga biktima. Nakilala namin dito ang ina at iba pang kamag-anak ni Mark Anthony Flores na isa sa mga pasahero. Kumusta na ho kayo? Ito pa rin, we're still hoping na sana they're all alive. Hindi lamang pamilya Pasandalan naman ang nandito, kundi buong angkan. Mahigit 50 silang lahat dito. Mahirap talaga dahil nasakitan ang loob namin, ng buong pamilya ng engineer. Paano ho kayo dito nang? Saan ho kayo natutulog? Dito na lang kami matutulog. Dito. Yung pagkain Hirap naman kasi malamig na talaga. Kapag nandito Pati pagkain wala. pati pagkain wala kaming makakain. Marami sa mga kamag-anak ang hindi lamang nalulungkot sa trahedya, kundi naiinis na rin at nagagalit sa takbo ng mga pangyayari. Ang ilan ay nagbabalak ng magdemanda, pero para sa grupong ito, tanggap na nila ang posibleng kinahinatnan ng eroplano at ng mga sakay nito. Walang sinumantang makagusto na maging mga aksidente sila, kundi ayan ay kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggap nyo na ho yung maaring nangyari sa kamag-anak. Maski po anong mangyari, yan ang kagustuhan ng nilikha sa kanya, ayan ang swerte niya. Dito'y malamig ang gabi, pati ang araw. Subalit hindi ito iniinda ng mga kamag-anak ng pasahero ng Flight 387. Marahil upang maibsan ang kanilang kalungkutan, sila'y pumaparito, tinititigan ang Mount Sumagaya, kahit na kalimitay natatakpan ito ng ulap. I was not the source, Jessica. And maraming tumawag sa akin because parang ako lang yata ang kwan dito. They were asking me, sabi ko, based on the report, coming from a local radio station, yun ang sinabi. So, bali, hindi, parang nagiging ako nga nag-confirm. Pero ang nangyari, narinig ko lang yon. Ang pagpapatuloy ng search and rescue operations sa pagbabalik po ng Brigada 7. Hindi na iwasang marami ang naghinagpis saan nila'y mabagal na usad ng rescue operations. Ayon pa sa iba, hindi na ito pagsagip, kundi paghahanap na lamang ng labi ng mga biktima. 3 araw na ang nakalipas mula nang bumagsak ang Flight 387. Wala pang gaanong progreso ang search and rescue operations. Subalit anumang pilit gawin ng mga rescue helicopters ng Air Force, balot sa makapal na ulap ang bundok. Dahil natatakpan ngayon ng ulap ang Mount Sumagaya ay napilitan kaming lumanding muna dito pansamantala. Umaasa ang mga piloto na sana ay mawawala ang mga ulap na nakatakip sa bundok na yan. Ito ang sitio Manibay, bayan pa rin ng Claveria. Piesta pala dito kaya't maaga pa lang bumibili na ng serbesa ang dalagitang ito. Iinumin daw ng kanyang mga kamag-anak. Sa simbahan, may pabinyag para sa mga bata. Sa komunidad na ito sa paanan ng bundok kung saan naganap ang tinaguriang worst air accident o ang pinakamalaking trahedya ng eroplano sa kasaysayan ng Pilipinas, tuloy ang gulong ng buhay. Samantala, dito'y nakilala namin ang isang magsasaka na posibleng vital witness o saksi sa nangyari sa Flight 387. Si Mang Apolonio Reñeses na noong Lunes ng umaga'y nagtatanim ng puno sa kalapit na bundok. Nakita pa rin namin ang eroplano na nag-usok na diyan sa aming sa ibabaw ba.
Sa labas ng kapilya, nakapanayam namin ang ilan pang volunteers na matyagang naghihintay ng anumang balita. Sa aming paghihintay, sari-saring kwento ng buhay ang aming nasaksihan. Tumigil dito ang isang van, nag-overheat. Napansin namin ang namumugtong mata ng mga sakay nito. Nakasakay sa aeroplano yung misis ko, yung sister-in-law ko si Cecil at saka yung cousin namin si Enriqueta Mediante Awayan. So, tatlo ho sila. Tatlo sila. Bakit ho sila nagkasabay-sabay? Meron silang they attended birthday sa brother-in-law ko sa Manila. Tapos pauwi na ho dito. Pauwi na sila. Kumusta na ho kayo ngayon? How are you taking this? It's painful but I have to accept the reality. Tatlong pamilya pa lang nasa van. Tatlong pamilyang naulila. Galing sila sa sitio Haruhay, may ilang kilometro ang layo. Dooy sinabihan na silang umuwi na lamang. Malabo na daw kasi ang pag-asang may nabuhay. Pilit na kinakaya ng mga padre de pamilya ang nangyari. Anak niyo ho, kumusta hong pagtanggap nila dito sa balitang to? Para sa kanya, masakit pero sa akin, tanggapin na lang. Paunti-unti kung dumating ang balita. Nakita na daw ang ilang partes ng eroplano. Mga passengers po, mga personal belongings, may nakuha rin mo ba? Yung mga personal belongings kasama doon sa baba, nakita nila marami na. Mga personal belongings sa mga damit, mga papel, mga handbag. Dumating din ang balitang meron ng mga labi ng tao na nakita. Unang nakita ang katawan ng isang babaeng pugot ang ulo. Maliban dito, mga putol-putol pang bahagi ng katawan. Kung noong unay umaasa ang mga kamag-anak na sanay may nakaligtas, tanging ipinapanalangin na lamang nila ngayon ay makuha man lang nila ng buo o makilala man lang sana nila ang mga labing makuha mula sa bundok. Isa sa mga matyagang naghihintay, si Captain Cesar Casanova. Dala-dala niya ang dental records ng kanyang kasamahan sa trabaho na si Lieutenant Anthony Torio. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Say na-shattered yung body niya o nasunog. This is the only way na ma-identify siya. Buti na tatanggap niyo na. This is part of our job. Pagkagat ng liwanag, bagong pag-asa. Sa araw kayang ito ay magkaroon na ng linaw ang lahat. Lipad muli ang mga helicopter. May balita na kasing sa araw na ito, maibababa na ng mga rescue teams ang mga labi ng mga pasahero. Matapos ang ilang araw ng pagsusubok, nakalapag ang helicopter sa tuktok ng bundok sa isang landing site na ginawa ng Philippine Army. Dito'y naisakay ang mga nakuhang labi ng mga pasahero. Our assessment is the plane cut through trees, no? Meaning it bumped into a cliff. Actually, it's Mount Lumot. Yeah, and then after the impact, I think it exploded. Basing on the pieces of metal we saw in the aircraft, there were no large chunks. Actually, they were torn into small pieces, including tissues, body parts. There were no large body parts seen, except for maybe body, torso. Mula sa bundok, idinaan ang mga ito sa sitio Mati, bayan pa rin ng Claveria, upang maipakita sa mga kamag-anak na naroon. Pero ewan kung nakatulong o nakaluwag sa kanilang kalooban ang kanilang mga nakita. Mr. Pilot, sa Passport din. that God may give
FB light forever. Heroes Lord and Emperor. Mula sa Claveria, inilipad ang mga labi sa Cagayan de Oro. Dito'y nakaantabay na ang mga fingerprint at forensic experts upang tumulong sa pagkilala sa mga biktima. Sa kanilang tansya, mahihirapan silang isagawa ito dahil sa kalagayan na ng mga ito. Ang trahedyang ito ay may pagkakahawig sa nangyari sa isang eroplano ng Philippine Airlines sa Mount Ugo, Benguet, malapit sa Baguio noong 1987. Sa bundok din tumama ang eroplano, malapit na sa tuktok. Pero dito'y hindi masyadong nagtagal ang paghahanap sa eroplano at pagkuha sa mga bangkay. Kaya't hindi gaanong nahirapan ang mga rescue team at lalo na ang mga kamag-anak ng mga pasahero. Nakatakdang imbestigahan hindi lamang ng ATO kundi pati na rin ng mga aviation experts mula pa sa Amerika ang nangyari sa Flight 387. Una nilang pakay ang makarating sa bundok. Sa gitna ng masukal at malamig na gubat na saksi sa malagim na pangyayari, umaasa silang makahanap ng mga kasagutan sa napakaraming nakakabagabag na mga katanungan. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho reporting. Ang mga pasahero ng Flight 387 at ang kanilang mga pamilya sa pagbabalik po ng Brigada 7. Lunes ng umaga, masayang nagsipagsakay ang mga pasahero ng Cebu Pacific Flight 387. Walang sino man sa kanila ang nag-akala na yun na ang kanilang huling biyahe. Magmula araw hanggang gabi nitong nakaraang linggo, walang patid ang pakikinig sa radyo ni Rene. Naghihintay ng anumang balita tungkol sa Cebu Pacific Flight 387. Napasigaw na ako ngayon. Sabi ko, nako, kasama doon yung utol ko sa flight na yon. Kasi yung ticket nga nila, nakita ko nga, Cebu Pacific. Dalawa sa mga kapatid ni Rene, si Renato, 25 taong gulang, at ang kanilang bunso, si Eduardo, 22 taong gulang, ay lula ng eroplanong yun. Excited na umalis ang dalawa noong Lunes patungong Cagayan de Oro para sumali sa Marlboro Tour, isang kilalang cycling competition. Sino mag-aakalang maaring yun na pala ang huli nilang pagkikita? Kasi lagi yung sinasabi niya sa akin, ate, pagdasal mo ako para ako ang mag-champion ng tour. Sabi ko, pagdadasal kita. Trip to Baguio ang pangako ng dalawang cyclist sa kanilang mag-anak. Pag magkakataon pa, may pera pa siya, papaayos niya ng bahay sa probinsya. Yun ang mga pangarap niya. Kasi sa dami-dami ng pangarap niya, wala, hindi talaga namin ma-take na ganun ang nangyayari sa kanila hanggang ngayon. Walo silang magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay nakatira pa rin sa Samar. High school lamang ang tinapos ni Renato at Eduardo kung kaya't sila'y nagsumikap. Sumali sa RP team at nagpakitang gila sa Gintong Alay competitions. Ang inaanuhan lang namin kasi bakit naman itong Cebu Pacific, diretso ang flight nila sa sa Cagayan de Oro, ba't dumam pa dun sa Tacloban? Hindi na dapat ito nangyayari kung hindi pa sila dumaan sa Tacloban. Sana, yung oras na yun ay dinaan ng Tacloban kung idiniretso ng Cagayan. Hindi na nangyari yan. Hindi lamang pamilya ni Renato at Eduardo ang nangungulila sa trahedyang ito. Kasama ni Renato at Eduardo ang kaibigan nilang cyclist, si Kenneth Dueñas, na pangarap ding sumali sa Marlboro Tour. Umuwi na lang siya. May nari na uwi. Hindi ko na kaya. Parang bibigay na lang ako. Yung anak ko na lang ang nagbibigay lakas ng loob sa akin. Ay mga ulis ko. Yun na lang ang nagbibigay, mga kaibigan ko. Mas gusto ko nandito na lang siya. Hindi na siya tutuloy kahit kailan hindi na siya magsa-travel.
Umaasa pa rin si Jennifer na buhay ang kanyang mister. Naghihintay kay Kenneth ang kanyang 5 buwan na sanggol. Actually, yung bata hindi nakakatulog yan. Kami rin nahihirapan papa kasi nasanay yan ng bago matulog, naglalaro sila mag-ama. Ang kwintas na ito ay palatandaan ng kanilang pag-iibigan. Nakasabit ang kabiyak sa leeg ni Kenneth. Mahal na mahal ko yung asawa ko na yun. Yan lang yan, kung nasaan ka man naroroon, uwi ka na lang dito. Hindi lang ako tanging nag-aalala sa'yo. Para naman kay Julie, 10 taong gulang, kinakailangang bumalik si kuya. Aba, siya ang palaging katulong niya sa homework. Lord, sana isang kuya ko sa mga survivor. Sana kung may galos man siya, yung maliit lang. Hindi yung grabe talaga na kailangan pampaopera. Nagkalat sa bahay na ito ang alaala ni Kenneth, ang kanyang bisikleta, paboritong tuwalya, at pati na rin ang litrato ng 3 kaibigang cyclist na noong minsan ay nangarap. Sina Kenneth, Renato at Eduardo. Sila'y ilan lamang sa mga pamilyang nangungulila bunga ng trahedya ng Flight 387. Ilang katanungan ang bumabagabag sa kanilang isipan. Bakit? Paano? At higit sa lahat, nasaan? Nasaan ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay? Well, it is an eternity, Day. It's eternity waiting. I wish she has not taken this. In fact, we were telling her that she should not take this plane because this is new. Mula Amerika, dumiretso sa Cagayan de Oro ang mag-asawang sina Loreto at Celia Maypa. Ang kanilang anak, isang doktora, ay nag-volunteer para sa isang outreach program sa Marawi City. And we are hoping against hope until now. We do not lose hope that she is still alive until now. And if being late, they can save the life, especially of my daughter, I tell you, I'll be the happiest, will be the happiest couple in this world. And so I'm making an appeal. If we could involve international assistance. Para sa mag-asawa, mabagal ang rescue operations. Bawat araw na nagdaraan ay impyerno. It is different from the United States. If this happened in the United States, the one that happened in Guam did not take long for the rescuers to get the bodies. If you are a father of a victim here, you will understand. And that is my feeling. Naging mahirap ang paghihintay para sa maraming pamilya. Tulad na lang ng mag-asawang Hapones na ito, sina Mr. at Mrs. Nagata. Ang kanilang anak, si Toru, ay isang volunteer professor sa probinsya. Siya ay 26 na taong gulang pa lamang. Isang linggong pagdadalamhati ang aming nasaksihan. Martes, araw matapos ang aksidente, dito sa isang kwarto sa Manila Galleria Suites, nagkita ang mga kamag-anak ng mga pasahero. Sila-sila ang nagdamayan. Nasaan ang kanilang tanong? Not yet clear who survived or who is. Pero mayroon kayong kamag-anak na kasama doon sa aeroplanong bumagsak. Ano po ang pangalan ng kamag-anak ninyo? Susan Tabalo. Susan Tabalo. Native po siya ng Cagayan de Oro o pumunta lang doon? Naman siya lang? Pumunta lang business. Sa business. Ano ho nyo? Ano niya? Pamangkin. Hindi, naniniwala ako na talagang buhay sila. Ito pa rin ang pinanghahawakang pangarap ng marami sa kanila. Para kay Rene, kapatid ng 2 nawawalang pasahero, napakahirap na. Dahil kahit ngayon, talagang hindi na ako, yung pagkain na lang, hindi ako makakain. Sa pag-iisip ko sa kanila mula nung nalaman ko yun. Hindi pa rin tiyak kung magsasampa ng class suit ang mga kamag-anak. Walang halaga ng salapi ang magsisilbing kapalit. Kahit sabi pa, isang kahig, isang tuka lang kami, hindi namin kailangan ang pera dahil
ang buhay, wala nang kapalit nun. Ang pera may kapalit pa eh. To us, we just want to get her body. Anytime, we'll take her home. Sa ngayon, himala ang ipinagdarasal ng mga pamilyang ito. Umaasa pa rin ako na buhay pa rin sila. Kahit ilan araw na hanggang ngayon hindi pa rin na ng mga rescuer, buo pa rin ang pag-asa namin na buhay sila. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila, reporting. May kung ilang araw din ang inabot bago narating ng mga search and rescue teams ang crash site. Paano'y napakarami nilang suliraning dinanas. Sa trahedyang naganap sa Flight 387, dalawang bagay ang nakakabagabag. Ang hirap na inabot ng mga rescuers sa pag-akyat sa crash site at ang hindi mabilang na katanungan sa pagbagsak ng Flight 387. Para sa aking palagay, mabagal ang response ng gobyerno, ng ahensya, ng rescue teams. Kulang sila sa mga kagamitan. Nambuhalang makina na nagdadala sa di mabilang na buhay sa ere. Trahedya ng Flight 387. Bakit nangyari? Nakasaad sa flight plan ng isang eroplano ang lahat ng lugar na patutunguhan nito. Saan magmumula? Saan dadaan? Anong oras dadaan? Kung saan ito lalapag? Ito ang kopya ng flight plan na isinumite ng Cebu Pacific Air Flight 387 sa Air Transportation Office o ATO. Wala man ang unang bahagi ng flight plan, ipinaliwanag naman ni ATO Chief Carlos Taniega ang dinaanan ng eroplano. Mula sa paliparan ng Maynila, nagtungo ang eroplano ng Cebu Pacific sa direksyon ng Tacloban at nag-stop over ng panandalian dito. Muling lumipad ang Flight 387, tumawid sa Butuan bago tumungo ng Cagayan de Oro. Airway ang tawag sa karaniwang dinadaanan ng mga eroplano sa himpapawid. Kumbaga sa paglalakbay sa lupa, ito ang highway. Walang kinikilalang airway mula Butuan patungong Cagayan de Oro. Tanong, kung hindi dumaan ng Tacloban ang Flight 387, makaligtas kaya ito sa aksidente? They did not stop by Tacloban because there was something wrong with the plane. They dropped by Tacloban to unload the maintenance people who were destined for Tacloban. Regardless of where we come from, we're trained to come in anywhere, you know. They're airline pilots. Out of the question. Out of the question, you can come anywhere. Kapag may airway ang ruta ng eroplano, Instrumental Flying Rules o IFR ang sinusunod ng mga piloto. Ito yung pagpapalipad sa pamamagitan ng mga instrumento. Kapag wala ng airway, Visual Flight Rules o VFR naman ang sinusunod nila. The moment you deviate or the moment you get out of that airways, air lanes, you are on your own. Well, inaasahan din natin yung tower For guidance. For guidance to tell us what is the runway in use. Lumalabas na kung hindi sana dumaan ang Flight 387 sa Tacloban patungong Cagayan de Oro, hindi na sana lilipad ang eroplano sa isang ruta na walang airway. Mahalaga rin ang pag-ulat ng piloto sa kanyang kinalalagyan sa ere para maalalayan siya ng todo ng ATO Tower Control. Paliwanag ng Cebu Pacific, kailangang mag-stop over ang Flight 387 sa Tacloban para makapaghatid ng mga mekaniko na magseserbisyo sa iba nilang eroplano. Sa makatuwid, wala sa orihinal na plano ng Flight 387 ang dumaan ng Tacloban. Well, then the liability would now lie with, could lie with the ATO, but I think there was reason. I think the passengers may have been informed. They knew that there was going to be a diversion. Ayon sa batas, hindi basta-basta mababago ang orihinal na flight plan na naifile sa ATO. Isa pang tanong, naabisuhan ba naman ang mga pasahero ng Flight 387?
May 31 taon nang pinapalipad ang DC-9 plane ng ginamit sa Flight 387. McDonnell Douglas ang gumawa nito. Gayunpaman, ayon sa mga veteranong piloto, basta sertipikado ng ATO na airworthy, hindi na mahalaga kung luma man o bagong eroplano. Bago bumagsak ang DC-9, nasertipikahan itong airworthy. Base sa obserbasyon ng investigation section ng ATO, 90 hanggang 95% ng aksidenteng panghimpapawid, pagkakamali ng piloto ang dahilan. Like if I were the one, I'm sure that I know where I am. So I will ask the tower or the controller to allow me to descend to a lower altitude. Maraming mga spekulasyon, hindi mabilang na opinyon. Ang pinakaunang teorya na lumitaw sa Flight 387 tragedy ay ang early descent o maagang pagbaba ng eroplano ng Cebu Pacific. By all indication, he must have descended, otherwise he would not have hit the mountain. Ang paliparan ng Lumbia sa Cagayan de Oro ay napapaligiran ng mga kabundukan na umaabot sa 6 hanggang 8,000 talampakan ng taas. Isang posibilidad, maaring napaaga ang pagbaba ng eroplanong DC-9 kung kaya tumama ito sa bundok, Sumagaya. Ganito rin ang pananaw ng ATO. Dito sa airstrip ng Fernando Air Base, natutong magpalipad ng eroplano sina Captain Justo at Captain Golia. Sa mga eroplanong tulad nito, ginugol nila ang mahigit sa 3,000 oras sa pagpapalipad. Dito sila nagpakita ng kanilang kagalingan at dito rin sila hinangaan. Masasabi ko lang dyan kay Captain Justo, kay Bimbo, pagdating sa liparan, sabi ko nga sa'yo kanina, he's a pilot par excellence. His flying skills, napaka-exceptional. Sa pulpa ng pagkabata, pangarap na ni Captain Paulo Maria Justo ang magpalipad ng eroplano. Kaisa-isang inspirasyon ni Captain Justo o Bimbo sa malalapit na kaibigan, ang kanyang ama. Siya rin yung unang member ng Class 89 ng Flying School na naging kapitan ng wide-bodied aircraft. He is the first member of our class. Dito nagtapos si Captain Justo sa Philippine Air Force Flying School o PAFFS sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. Kabilang sa mga produkto ng PAFFS, si Lieutenant General William Hotchkiss, Commanding General ng Philippine Air Force, kilalang mahusay na piloto. Dito tumanggap si Captain Justo ng mga parangal. Ang McMiking Award, iginagawad sa mga kadeting piloto na pinakamagaling sa kanyang klase. CGPAF Goldwing Award, Presidential Sabre Award, Instrument Flying Award. Ang co-pilot ni Captain Justo, si Captain Erwin Golia, ay isa ring premyadong piloto. Since si Captain Golia is one of my idol, even our cadet days in PMA. Katulad ni Captain Pasano, naging pilot instructor din sina Captain Justo at Captain Golia ng ilang taon bago naging commercial pilots. May commercial pilot's license mula sa ATO ang dalawang piloto ng Cebu Pacific. In fairness to the pilot who are not here to defend themselves, I think mas maganda kung tumahimik na lang muna tayo. Let's wait for the result of the investigation. Para kay Captain Pasano, wala naman daw pilot's error. Human error daw meron. Actually, there is no such term as pilot error. Kasi wala naman tayong tinatawag na doctor's error. Wala naman tayong tinatawag na dentist's error, di ba? The correct term actually is human error or human factor, yung cause ng crash. Dinisenyo daw ang mga eroplano upang sagupain ang hangin paharap. Kapag mayroong wind shear, ang hangin ay bigla na lamang tumatama sa katawan ng eroplano. Dahil dito, maaaring biglang tumaas o biglang bumaba na lamang ang eroplano dahil hindi paharap ang direksyon ng hangin. Most of the time nangyayari to sa mga mountainous areas na yung hangin, for example, galing dito sa left side mo, dito sa left side ko. And pag tumama yan sa bundok, magbabounce yan pa itaas and eventually pababa. Okay. If you will examine yung flight path ng Flight 387, tabi-tabi yung bundok dyan, yung mountain ranges yan. Sa likod yan is Hingoog City. Dagat din dyan. Then, after ng mountain ranges na yan, dagat na naman.
Balingasag area, Misamis Oriental. So ang hangin dyan, manggagaling sa likuran mo, manggagaling sa harapan mo. Pag tama niya sa bundok, it will go up. Then, eventually, it will go down. Pag tinamaan ka niyan, pumasok ka dyan sa area yan, just imagine kung gaano kalakas tong hangin na to. Mahangin ang lugar ng Mount Sumagaya. Wind shear kaya ang naging problema? Pag dumadaan, dalawa lang daanan namin dyan eh. From Cagayan de Oro, papunta kami Butuan, may dinadaanan kami dyan saddle. Pag yung saddle hindi namin makita yan, nag-shoreline na lang kami. Iikot kami. Matagal nga, pero shoreline, nakakarating kami sa paruroonan namin. Pero pag clear yung saddle, okay lang. Pero yun nga lang, pag lagpas mo ng saddle, if you are from Cagayan de Oro, expect na right after that, talagang turbulent yan. Iikot ka ng iikot yan dyan, kalampaging kang tinatawag. Base sa itsura ng crash site sa may Mount Sumagaya, tila ba tumama ang nguso ng eroplano kung kaya't nagkaroon ng ganitong uka sa bundok? Ayon sa sariling pagsasaliksik at pagkonsulta na rin sa mga piloto, malaki ang posibilidad na tumama sa bundok ang eroplano. Paliwanag ni Captain Pasano, ang mga eroplano tulad ng DC-9 ay pressurized. Ganap na sarado at hindi pinapasok ng hangin mula sa labas. Kaya't kung iahambing sa isang plastic na puno ng hangin, kapag inapakan, tsak na sasabog ito. At dahil magkakalayo mga lugar ang nakitaan ng wreckage ng eroplano, lumabas din ang posibilidad na hindi nag-crash ang eroplano, kundi sumabog sa ere at nahulog na lamang sa bundok ang mga pira-pirasong wreckage nito. Ayon sa ATO, imposible ito dahil kung mamasdan mo ang itsura ng pinakamalaking wreckage area nito, makikitang gawa ito ng crater o butas. Ibig sabihin nga, sumalpok dito ang eroplano. Ngunit ayon sa isang saksi, may itim na usok na nakabuntot sa DC-9 bago ito tuluyang maglaho. Umusok. Umusok o ano? Umikot-ikot. Oh, paikot-ikot. Narinig din namin ang yung andar ng makina na parang palyado na. Sa mga aksidenteng naitala sa Estados Unidos, may 46 ang kinapalooban ng mga DC-9 planes. Ang pinakamalala ay ang naganap sa Italy, sa Mount St. Pietro. 180 ang namatay dito. 6 dito ay nag-crash sa bundok. Maliban sa nangyari sa Cebu Pacific, isa sa pinakamalalang aksidente ay naganap noong April 21, 1970. Isang Philippine Airlines plane ang sumabog. 36 ang namatay. Isang trahedya, 100 buhay. Isang tanong, bakit nga ba nangyari pa ito? Para sa Brigada 7, ako si Jay Taruk, reporting. Si Jose Rizal matapos ang 100 taon sa pagbabalik po ng Brigada 7.